Samantala, marami pa rin po sa ating mga kababayan ang umuuwi sa mga probinsya, partikular na sa norte para sulitin ang long weekend na magtatagal hanggang Lunes. Dahil dito, nagsimula ng humaba ang pila ng mga motoristang papasok ng North Luzon Expressway. Yan ang ulat ni Harley Valbuena. Si Elvin at ang kanyang pamilya, biyaheng Zambales para maligo sa beach. Galing po kami Tanawan, Batangas. Pupunta po kami ng Subic dahil po magbabakasyon. Si Mario naman at ang kanyang pamilya, galing pa ng Bicol at patungo sa isang lamay sa Zambales. Kamusta naman po ang biyahe nyo so far? Mula kanina. Wala naman sa problema. Kasi po dito, nagka-problema kayo dahil sa RFID. Sina Elvin at Mario ay ilan lamang sa maraming biyaherong humabol sa pagbiyahe ngayong Sabado para sulitin ang long weekend. Simula umaga hanggang hapon ay mahaba ang pila ng mga sasakyan sa Balintawak Toll Plaza ng North Luzon Expressway. Pero pagkalagpas ng tollgate ay mabilis na ang daloy ng trapiko. Maghapon ding mahaba ang pila ng mga sasakyan sa Mindanao Toll Plaza. Magdamag ding moderate to heavy ang trapiko mula NLEX Harbor Link Interchange hanggang Libtong May Kawayan. Bukod sa mga magbabakasyon, marami ring dumaan sa NLEX patungo sa Philippine Arena para sa isang family fun run ngayong araw. Pero hindi naman ito gaanong nagdulot ng mabigat na trapiko, partikular sa Bocaue Toll Plaza dahil maaga rin itong natapos. Sa ibang bahagi ng NLEX ay magaan naman ang daloy ng trapiko sa maghapon tulad sa San Fernando northbound at southbound lanes at Torres Bugalyon Bridge. Sa araw ng Lunes, National Heroes Day, inaasahang muling bibigat ang trapiko sa NLEX dahil magsisibalikan na sa Metro Manila ang mga nagbakasyon. Harley Valbuena para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.